Yo guys, what's up? Welcome to our very first vlog dito sa YouTube, Panis. Meron na tayong vlog. Kakasimula ko pa lang at gagawin ko to dahil sa package ni TT Racing. O, di ba? This is the best, fantastic package na pinadala nila 2 days ago. 2 days ago lang. So ngayon yung setup ko siya. I-unbox ko siya at ibibigay ko yung first impressions ko dito sa unang product na tanggap ko from TT Racing. So may bibigay akong code after the very end of this video. So abangan niyan. Ako bahala sa discount nyo. So, i-breakdown muna natin kung natanggap ko dito. Ang lalaki ng box from TT Racing. Sino mo gano'ng kahaba yung box, oh? Guys. Diba? So, ang natanggap ko from TT Racing dahil sobrang fan ako ng Marvel. Hindi naman obvious. Ang pinakabago na Fantastic Four gaming chair. Kung di ako nagkakamali, ito lang ating nag-iisang gaming chair na kakolab ang Fantastic Four na bago. Alam ko talaga ito yung pinakaunang chair. Wala nang ibang chair sa mundo ang nag-collab sa Fantastic Four kundi ito. Kaya hinintay ko talaga ito na dumating kaagad. Okay? So, hindi lang chair yung ating unbox ngayon. Meron din tayong Titus X Smart Desk. Kasama na rin ang DAX na protective mat, o diba? Star Wars Edition. Siyempre, hindi kompleto ang ating Swift X Pro Fantastic Four Edition kung wala tayong gaming mat. May sariling mat yung upuan. So, i-unbox natin ito. Dahan-dahan lang. So, I'll give my impressions kung gaano ba kahirap i-unbox to, gaano ba kadali, gaano ba katagal. Let's break it down. Tara, open na natin. Let's go. O, buksan na natin ito dahan-dahan. Congratulations! You are the new owner of the Titus X. May feeling ko ipapa-frame ko to. No? Papa-frame ko talaga to. So, tingnan natin kung ano yung parts ko, ano meron sa loob. Tara, tingnan mo to. So, ito yung buong frame. Tingnan mo to. This is the whole frame. And, meron pa kasamang mug holder, oh. O, di ba? Ang tanong, meron ba itong ito pala. May manual pala. Hindi ko nakita na may manual. So, after ng greeting, merong manual. Hinanap ko pa dito, eh. So, madami-dami to. Tara. Assemble na natin. 3:55 yung oras ko ngayon, so i-assemble muna namin. We'll check kung gaano ito katagal i-install. Let's go. May tools na pong kasama. O, di ba? I-assemble mo na lang. Kailangan mo lang ng oras dito. Time check, 3:58. Tara. Ito yung pinakamabigat na part, guys. So, mag-ingat kayo sa mga paa nyo, ha. Yan. Extendable bars naman. Kita nyo, guys, merong guide dito, no? So, 1.6, 1.4. Ganyan. So, yung akin kasi is 1.4M, 55.1 inches. Dahil ito yung I think second from the smallest ng Titus X Smart Desk. So, always follow your description, 1.4M. I think this bar is universal ata sa lahat ng ano nila, parts. So, be sure to follow the instructions. So, dito ako sa 1.4M kasi extendable siya. I'm aiming for mobility. Maraming salamat TT Racing for the Pro Glide Desk Locking Casters. Diba? Roll and lock. Kasi naka-standard siyang ito guys, yung parang rubber stopper. Since baka may time na kailangan ko siya ikutin sa bahay, ganun, kailangan ko ilipat. Yan. At least pwede ko na siya ikutin. Iyaon. Fresh new wheels. So, ayan yung gulong natin, o diba? 360 degrees yan, may locker pa. O diba? Check 4:41, mag-iisang oras. Ito pala yung natapos namin, o. So, yung frame. Diba? Nagpaan na ako, guys. So, ito yung frame. Napakabigat ng part na to. So, ingat kayo. Ingatan yung mga paa nyo. So, ang maganda lang, dahil nga binigyan tayo ng gulong ng TT Racing, mas mobile yung desk na to at pwede mong ihagis kung saan-saan. Okay? So, ito pa lang yun. So, punta na tayo dun sa sa desk. Desk naman. So, again, ito yung white version. 1.4M, 55.1 inch. Parang TV lang, ah. Woo! Napakalaki, napakahaba, napakalapad ng desk na to. Ang bigat. Itong box na to para lang talaga sa kanya. So, i-assemble na namin ang dahil pang butas. So, samahan nyo kami. Ilalagay na namin to. Let's go. So, kakalagay ko lang. Hindi pa ako naglalagay dito ng hindi pa ako naglalagay dito ng mga screw. Ilalako pa ba o hindi na? Ayan o, gumagalaw. Ganda, puting-puti. Dito na kami sa controller. O, diba? Mamaya ako natatanggalin to. Hindi ko tatanggalin tong protector na to. Pero ito na. So, na-install na rin namin yung mga screws. O, ito pa yung magandang part ko. Meron akong headphones. Dito ko lalagay yan.
Isang oras mahigit natapos namin yung installation. So, moment of truth. Okay. Oh, ayan na guys. Humahaba yung table. Tumataas oh. Oh. So confirm tama yung ginawa namin sa manual. Number pala na yun, yung pala yung height niya. Ay, pwede pa ba? Ay, pwede pa. Grabe naman. TT Racing forever. Yung haba niya guys, pwede pa humaba. Ewan ko, tinan mo. Ay, maximum 120. Maximum 120 yung height niya. Ay, pwede ka magano dito. Pwede ka pala mag-treadmill. So, baba natin. Additional feature guys na nagustuhan ko sa TT Racing Titus X. Pwede mo i-save yung height dahil yung maximum nga niya is 120 and yung pinaka starting point na is 72. So, yung 1, 2, 3, 4 na yan yung height na pwede mong i-save. So, kung 1, balik siya sa 82. So, yung purpose na to is pwede ka mag-save ng position memory settings. Dahil yung height na gusto ko is 82. Again, depende to sa'yo. Ikaw bahala dyan. Makapot kami isang oras na higit para sa table. Ngayon naman yung upuan. Sana mabilis lang to. Okay. Ganda natin to ha. Okay. Scan the QR code. Scan the QR code for assembly guide. So, wala tong manual. Wala ba? Wala pa ata. Okay, so tanggalin muna natin to. Ito na si Patrick Star, yung starfish. Okay, pwede ko mabilis lang to. Ito yung upuan. Yung adjust up yung pinaka-base niya, yung weight. Teka lang. Meron. So hindi mo kailangan i-scan. Congratulations! Color black naman ha. Hindi na kailangan pala i-scan yung QR code. Merong assembly guide. Teka, buksan na pa meron dito. Oh my gosh! Ito na. Woo! Napakaganda po. Oh. OMG. Guys. Ang tagal ko na ito hinihintay. Ito lang po yung nag-iisang collab sa buong mundo kung hindi ako nagkakamali. For the first steps. Ayan na guys. Walang sinabi dito guys yung ibang upuan. TT Racing unbox na natin ito ang bigat. Ano ba meron dito? Lumbar pillow. Neck. Yung neck rest, ito. And of course, I think ito yung mga gulong. Ito yung mga gulong. Tapos, ito, yung sa, yung pang armrest. Teka lang. And of course, kailangan terno. Yung para sa puwet. Guys, yung patches. 5:21, tingnan natin gaano kabilis. Yung table kasi isang oras mahigit. Ayun siya. Yun to. Tapos lagyan natin yung mga gulong. Okay? Napakadali lang ipasok nito. Ayan lang. Napakadali lang ipasok. Ayan o. Kailangan dalawang kamay. Wait lang. Bilis lang pala ito i-assemble. 5:24, napakabilis lang. May base na kaagad. Ayan. Ito na, inuuna ko muna to yung uupuan. So, leatherette. Yung feel niya, napaka-premium. TT Racing tag. Nandito. Uy! Oh, di ba? Marvel Edition. Meron pang tag. So, lagay muna natin yung armrest, ha? Teka lang, lagay mo yung armrest. Ito na yun, guys. Ito na yun. Nung nakita ko pa lang ito sa ads sa Facebook, ang ganda na tingnan. Kasi, pinanood ko yung movie na ito eh. The colors, oh wow. So accurate. Ito na, guys. The only Fantastic Four chair that you'll ever need. Guys, ito na yun. Fantastic Four Edition Swift X Pro. Kung di ako nagkakamali, ulitin ko lang, ito lang ata yung nag-iisang Fantastic Four gaming chair sa mundo. TT Racing ang gumawa. Tignan mo, look at the detail. Yung colors ng uniform nila, yung accuracy doon mismo sa comic. Specifically sa first steps, ito talaga yung color scheme niya. May touch of brown, tones of white, black, and yung parang sky dark light blue-ish. Pero pinaka-importante guys, ito, yung insignia ng Fantastic Four. Sa likod naman, wow! Ito yung sabi ko kanina. So the patches are
interchangeable. So, depende sa mood mo, kung gusto mo maging Mr. Fantastic, lagay mo dito, okay? Pero kung gusto mo naman gamitin ng ibang patches, pwede naman. So ayan na nga, si Invisible Woman, Human Torch, si Thing, or si The Thing. So kung gusto mo maging galit, ayan, pwede rin yan. Kung gusto mo naman maging invisible, pwede rin naman. Kung gusto mo naman maging mainit, pwede. Flame on. Ito, mas gusto ko to eh. So, flame on muna tayo ngayon, guys. Sobrang sobrang yabang ng design na to, promise. Straight out of the movie Fantastic Four: The First Steps. Oh, bigat. Wait up. Teka lang. Oh my God. Wait lang. Okay. Moment of truth. Ito na. Woo! Time check, 5:54. Almost 1 hour. Guys, go na ang Swift X Pro Fantastic Four: The First Steps Edition. Straight out of the movie. Ito yung first impression ko. Leatherette. May konting fabric. Ito naman parang suede siya dito. Everything feels premium. The colorways, the tones, it's straight out of the movie. Napakaganda. Loving the shades of blue. The white lining, the aggressive lining here. Napakagandang ano siya. Napakaganda ng design, to be honest. Napakaganda ng design. Every part of this chair resembles the movie itself. Fantastic for the first steps. Moment of truth, upuan natin. So kung masira to, mali pagkaka-assemble ko. Okay. Gagalaw ako ah. Okay. Hindi lang movable yung parts na to. Katulad ng iba. So, pero ito, okay naman siya. Height adjustable. For me, it's fine. If nagagalaw to, better. Pero overall, mas malaki dito yung frame niya. Kaya mag-cater ng yung mga wide-bodied people. At the same time, feel mo na part na talaga ng Fantastic Four na movie. Napakaganda. Customizable pa yung likod. Shows more of your personality. Mainit ako ngayon. So si Human Torch kinuha ko. Ito yung likod niya. Oh, ganda lang to. It's gray. Lagay mo dito. Last piece. Ito na po siya. Para dito. Perfect. How cool is that? Ang ganda ng tones. Hindi ko lang kung ito yung pinaka-maximum pero masaya na ako dito. Balik naman. O, diba? Kung meron akong spaceship, ito yung upuan ko. Ang ganda mo. Napakaganda. So, in total, 6:04 na. So, I think umabot kami ng 2 hours mahigit for everything. Yung Titus X Smart Desk and yung Swift X Pro Fantastic Four Edition. Nag-enjoy kami mag-install nito, nag-enjoy kami mag-assemble nito. Here are my final thoughts for the product. Out of the box, this might take time to be assembled kasi madami siyang bracket, madami siyang mga screws. And be careful dun sa kada part sa baba kasi you need to level kung saan may papasok yung mga Allen screws. Pero overall, ang lapad pala. Ito yung from the smallest one, ito yung second. So ito yung size niya. And pinakita ko kanina kung paano siya i-adjust yung height. Yung maximum na is 120 and yung pinaka-last is 078. So ito po siya kalapad. And of course, ito. Pinaka-favorite ko talaga para terno sa color ng white. The Fantastic Four Edition. The First Steps Fantastic Four Edition Swift X Pro. Ito yung pinakamadaling i-assemble, to be honest. Ito yung pinakamadaling i-assemble dahil pasok lang ng mga screws, pasok lang ng mga wheels, and ito po siya, 360 degrees. Interchangeable patches, depending kung sino mo gustong hero for the day. Ako, Human Torch. Ito yung likod niya. I love the aggressive lining and design dito. The feels, napaka-premium. So dito naman, what I love about this is you have programmable features with the height. You have 4 buttons to actually save your desired height with the memory function. Siyempre, mo kompleto to with the last 2 accessories. Ito, ang Daxmat Star Wars Edition. Pares naman natin ang itim. So make sure na pareho to sa size ng table mo, 1.4 1.4M desk mat at yung Dax.
Ito yung Dax man. Ha? See? Star Wars edition. I'll show you what it looks like. Dahil sobrang fan ako ng Star Wars, pinili ko to para hindi agad dumihin yung table. So guys, look at this. Kasi I'm a fan of Darth Vader. So, ay, okay, may etiketa pa oh. So let me just arrange this. Ito po siya. There you go. A protective cover for the desk. This is an add-on by the way. Pero binigyan tayo ng mga bossing natin sa TT Racing. Big shoutouts to Sir David and Angelica for accommodating this para protect todo yung table na to. Pero kung gusto mo na mag-interno dito, pwede mo naman siya gawing white. So now, black lang muna siya. Para ano. Dahil Star Wars to, isa ko pang request ay a Grogu plush blanket. Very easy to pack. Ayan lang siya. I'm a big fan of The Mandalorian, and when I saw the details from the back, nandito yung mask, andito yung mga na-encounter nila all throughout the episodes, yung monsters, and yung si Grogu, ayan. O, di ba? Ang cute. So there's so much details. Teka lang. Ito, the Grogu plush blanket. So pwede mong ganito eh. O, di ba? Mas maganda ko nakapati ako, pero yung blue eh, kasi pag-plastic for. So ito siya guys. A big fan of the Mandalorian series at napakaganda. May collab sila by the way ng Mandalorian sa TT Racing. So be sure to check that out. Last. Move ko lang muna to. I have one more thing to show you. This is the Fantastic Four Edition Guardian Gaming Floor Pad. I'll show you what it looks like. Wow! Oh, Fantastic Four logo branding. Fantastic Four, the first steps. See? Let's remove it out of the plastic. Woo! Oh, di ba? A customized gaming floor pad para sa upuan. See? So this is where you put the chair. Ayan. There you go. May sariling gaming floor pad yung upuan. Customized. Fantastic Four. Anong pang hihingiin mo? TT Racing number 1. Guys, sana nag-enjoy kayo sa unang video ko. Ito ang TT Racing unboxing, first impressions and assembly ng Titus X Smart Desk. And yung Swift X Pro Fantastic Four Edition. Nabubulol na ako. Napakaganda. Napakaganda. Wala nang teterno pa sa kulay na to guys. Probably this is the best gaming chair na natanggap ko from TT Racing. Kung gusto mo makafollow sa mga content ko, follow me on all social media pages, OSXPH. At kung bago ka sa channel na to, please be sure to comment down. At kung nag-enjoy ka, please give a like or thumbs up. At pwede mo na i-share sa mga kasama mo na gusto mag-try ng TT Racing products. Use my code OSXForever for a special discount. Gamitin mo na yan. Ang ganda. See you on my next video guys.